Halos wala nang mabiling pagkain sa grocery store na ito sa Donetsk region sa Russia. Ayon sa mga negosyante, pahirapan ang delivery ng mga produkto dahil sa krisis sa langis sa kanilang bansa. Ang mga sakahan, wala nang patubig dahil walang langis na magpapaandar sa mga water pump. Ang mga truck ng langis, hinaharang na ng mga tao bago pa makarating sa gas station. Habang ang mga pulis, pinakilos na upang magmando ng mga pila sa gasolinahan upang maiwasan ang gulo. То есть его прям мало-мало завозят, и вы можете простоять в очереди и не заправиться. И в итоге мы заправились на какой-то вообще неизвестной заправке за 115 рублей 95-м. И счастливы, что мы хоть как-то смогли заправиться, потому что бензина уже прям оставалось критически. Ang grupong ito nakaisip ng ibang paraan para makatipid. Это просто великолепно. Все прекрасно. Ayon kay Russian President Vladimir Putin, walang krisis. Ang nangyayari ay maliit na epekto lang ng ginagawang pag-atake ng Ukraine sa layuning paralisahin ang kanilang ekonomiya at maghasik ng galit sa kanilang mga mamamayan. Pagtiyak ng Russian leader, nasa kanila ang isa sa pinakamalakas na energy industry at kabilang sa pinakamataas na oil reserve sa buong mundo. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Ang kailangan lang nilang ayusin aniya ay ang sistema. Sa isang pulong sa kanyang gabinete, ipinag-utos ni Putin ang total ban sa pag-export ng Russian crude hanggang matapos ang buwan ng Hulyo. Inatasan rin ni Putin ang mga kumpanya ng langis na huwag mag-hoard o magtago ng supply. Ipinag-utos nito sa lahat ng oil players na magbenta ng langis sa ibang kumpanya para makarating sa mga komunidad. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужные продукты независимым. Habang nahaharap ang Russia sa malaking problema, patuloy naman ang panunuyo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky sa kanyang pakikiharap sa North Atlantic Treaty Organization o NATO Summit. Nakuha nito ang inaasam na lisensya mula kay United States President Donald Trump para makagawa ng sariling Patriot missiles. Kinumpirma rin ni Trump na mamumuhunan ang US sa isang drone agreement sa Ukraine. Well, we would buy their drones, and we make drones. We make great drones. But they have an ability to make a lot of them. Yeah, I think we're going to make that deal. We're going to give a license to you to make Patriots. Say, make them yourself. Bukod sa mga planta ng langis, pinakahuli ring inatake ng Ukraine ang isang tanker ng langis sa Russia sa Crimea. Gayunman, aminado maging si President Trump na inaasahan niyang madali lang pagbatiin sina Putin at Zelensky dahil halos magkapareho lang naman ang dalawa at ang mga mamamayan nila. Pero hindi niya naisip na mas mahirap palang pagkasunduin ang parehong ayaw magpatalo. It's been tougher in Russia. It's been a lot tougher than it was supposed to be. I mean, in all fairness, this was supposed to be this is a war that would have never happened if I were president. Would have never happened. Sa huli, sinabi ni Trump na susubukan pa rin niyang pag-usapin ang dalawa hanggang sa mapapayag ang mga ito na seryosong makipagkasundo. I would love to meet in Moscow. And I said, I don't think, I have to put myself in his position. I don't know that he'd go to Moscow. Maybe he would. Would you go to Moscow? It's difficult. There are a lot of Ukrainian drones there. That's why. It's dangerous for me. It's hard to go to Moscow. It's a little hard to. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.